nagdiriwang, magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming liwanag at pag-asa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming lakas at kagalingan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng
Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang ilalas sila, nang makilala nilang siya ang pulubing dating nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay, dapat ipaalam. Siya ay purihin, suobin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasa saklaw, buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako, laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod niyang banal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya ay nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta.
Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nagwika sila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Noong 2019 po ay World Youth Day sa Panama at ako po ay muli naging mapalad para makadalo po doon kasama ang ilang mga kinatawan po ng Archdiocese ng Maynila ng mga kabataan. Isang araw po, nauna kami doon sa mismong dadaanan ng Pope's Mobile, lulan si Pope Francis. No? Kabisado na namin iyon, doon siya dadaan. So maaga pa lamang, mga 5 oras pa lamang, bago dumaan siya, naroroon na kami. Nasa unahan kami nung mismong kordon, yung nakaharang po. Doon kami na malagi, mataas pa ang araw, nakaupo na kami doon, nagtiis kami. Kasi sabi namin, pagdaan naman ni Pope Francis, kitang-kita na namin at halos abot kamay na namin. Dumaan po ang 2, 3 oras, 4 na oras. Naku, dumadami na po ang mga tao, lalo na yung mga kabataan na kinatawan ng iba't ibang bansa. Naghihintay rin doon sa dadaanan ng Pope's Mobile, lulan si Pope Francis. Inihanda na namin ang aming mga cellphone para picturean o kaya videohan. Ganon din po ang ginawa ko. Inihanda ko na yung aking cellphone. Yeah? At nagkakasigawan na sa 2 oras, nagkakasigawan na sa bandaron, nandiyan na yata ang Santo Papa. Paparating na, dadaan na. Dumaan na yung mga hagad, dumaan na yung mga security. Ayan na, nandiyan na. Tinaas ko na ngayon ang aking cellphone. Ni-record ko na siyang ganoon. At eto na nga po, napakabilis nga lang talaga ng daan, pero dumaan mismo sa harapan namin, hawak-hawak ko ang cellphone, tuwang-tuwa yung mga kabataan, yay, gano'n. Mahal ka namin, Lolo Kiko. Yan, kasi Lolo Kiko na tawag natin sa kanya. Nakapagdaan na pagdaan. Naku po, talagang nakita niyo mga mukha ng kabataan, maluha-luha. Lumuluha dahil kitang-kita nila ang Santo Papa. Ako naman, tuwan-tuwa ako na i-record ko. Papanoorin natin itong video, nakuha ko. Alam po ninyo, nung ni-review ko yung video ko ng camera ng cellphone ko, hulaan niyo kung ano ang napanood ko. Totoo po, na-record ko talaga. Na-record. A whole time naka-record yung aking cellphone. Pero, ang nakunan po ay yung front camera. Hindi yung camera sa likod na nakaharap kay Pope Francis. Ang nakunan po, yung nasa likod ko. Front camera, gano'n. Kaya pinagtawanan nila ako dahil yung pinapanood nila, ang mga nakita yung mga kabataang nasa likod, hindi yung pagdaan ni Pope Francis. Nakakainis pero nakakatawang karanasan. Minsan ganun po tayo. No? Sa iba tayo nakatingin. Sa ibang direksyon. Sa ebanghelyo,
hindi po nakilala nung dalawang alagad si Jesus na mismong lumapit sa kanila at naglakad ng 7 milya. Mahaba-haba po iyon. Pero all those time, hindi nila nakilala ang Panginoon. Bakit? Iba ang tinitignan nila. Ano ibig kong sabihin? Ang inaasahan nilang tagapagligtas, hindi mamamatay. Bida. Oh? Panalo. Pero lungkot na lungkot sila, nanlulumo sila dahil yung dalawang alagad na sumusunod sa Panginoong Jesus, nakita rin kung papaano si Jesus inaresto, pinahirapan, sinugatan, ipinako at namatay sa krus. Hindi nila matanggap na ganoon ang naging kapalaran ng kanilang Panginoon at Guro na kanilang inaasahang maging tagapagligtas ng Israel. Kung meron po tayong dapat dalhin mula sa karanasan ng Kwaresma at Semana Santa, ito po yung leksyon o aral na ang buhay natin lagi na lamang kapapalooban ng pagkabigo. Lagi na lamang pagkakalooban, lagyan ng pagbubuhat ng krus. Kapapalooban ito ng mga pagkabigo, paghihirap, sugat, kalungkutan. Ang buhay po dapat natin, kung meron tayong kukunin sa karanasan ng Kwaresma at Semana Santa, ay ang pagtanggap sa katotohanan at realidad ng buhay na lagi na lamang tayong magkakaroon ng paghihirap sa buhay. Yun ang ipinakita ng Panginoon. Halimbawa na lamang nagtiwala ka, pero hindi inalagaan ang iyong pagtitiwala, hindi iningatan. Halimbawa na lamang nagsumikap ka, nagtrabaho ka ng tapat, pero nung bandang huli, ikaw pa pinagbintangan, ikaw pa ang minasama. Halimbawa na lamang, ikaw na yung taging tapat sa mga magulang mo, pero ang nakikita mo, yung mga magulang mo, mas pabor pa dun sa kapatid mo. Nagseselos ka ngayon. Ito yung mga halimbawa na gumagawa ka na ng mabuti, nagsusumikap ka maging tapat sa Diyos at maayos sa iyong ugnayan, pero ang sinusukli sa iyo ng kapalaran ay sadyang mapait at pangit. Pagkabigo. Tanggapin po natin na sa mundong ito, may mga ginagawa tayong mabuti na hindi agad-agad nasusuklian ng kabutihan. Tanggapin po natin sa mundong ito, malupit. Malupit ang mundo. Hindi patas. Life is unfair. Kung sino pa yung nagpapakabuti, sila pa yung napapasama. Kung sino yung gumagawa ng masama, tila sila pa yung napapabuti. Life is unfair. Tanggapin po natin, ganun po talaga. Dahil yan ang realidad ng mundo. Ang nag-aahari dito, hindi lamang ang Diyos. Mayroong puwersa ng kasamaan na gumagalaw dito. Ngayon, ang tanong ko po, tanggap niyo po ba na talagang ang buhay natin sa mundo ay kinapapalooban ng krus? Tanggap niyo po ba na sa buhay na ito, maya't maya makakaranas ka na ikay parang namamatay? Tanggap niyo po ba iyon? Kung tanggap niyo po iyon, mabuti. Tama po iyan. Pero mayroong ikalawang bagay na hindi matanggap ng mga alagad. Kung yung una, hindi nila matanggap na ang kanilang inaasam na magiging tagapagligtas ay maghihirap at mamamatay, meron silang pangalawang hindi rin matanggap. Ano yung hindi matanggap ng mga alagad na nasa Ebanghelyo? Papuntang Emmaus. Hindi nila matanggap na may balitang muling nabuhay ang Panginoon. Hindi nila matanggap ang balita na si Jesus, ang kanilang guro at inaasam na magiging tagapagligtas ng Israel. Sa ikatlong araw na iyon, umagang-umaga ay nabuhay na mag-uli, kagaya na lamang na naikwento sa kanila ng mga babae. Hindi sila makapaniwala. Hindi nila matanggap na si Jesus muling nabuhay. Ito po yung isang bagay din na dapat nating tanggapin. Kung tinatanggap natin ang buhay natin, laging kinapapalooban ng paghihirap, krus,
abay dapat din tanggapin po natin na ang buhay natin ay kinapapalooban din po ng pagbangon, ng kagalingan, ng pagsisimula muli, ng iba yung karunungan, ng iba yung kalakasan at tatag. Dapat tanggapin din po natin iyon. Na ang buhay natin, kapapalooban din ng kapatawaran. Ano po ibig kong sabihin? Kung minsan ikay nagmahal, ikay binigo, huwag kang sumuko sa pagmamahal. Pwede kang magmahal muli, pero this time, mas marunong ka na, mas matibay ka na. Yun ang muli mong pagkabuhay. Kung minsan nagtiwala ka, ikaw ay na traidor. Magtiwala ka uli, huwag kang sumuko. At sa pagtitiwala mong iyon, may ibayo ka ng tatag at karunungan. Kung ikaw ay nagkasala, nagkamali, dahil sa kahinaan, masakit, pero huwag kang mag-alala. Sa bawat pagkakasala natin, ibinibigay naman ng Diyos ang pagkakataon na tayo ay magsisi at tumanggap ng kapatawaran at magsimula uli ng bago. Yun po yung sinasabi ko po. Yung pangalawa, minsan yun ang nakakaligtaan natin. Ang galing-galing ng Pilipino. Kayang-kaya nilang magdala ng krus. Kaya-kaya nilang magtiis. Kayang-kaya nilang maghirap. Pero ang tanong, ang Pilipino ba bumabangon? Ang Pilipino ba kayang magpatawad o tumanggap ng kapatawaran? Ang Pilipino ba kaya muling magmahal, magtiwala at magsimula muli? Tandaan po natin, yung natutunan po natin at pwede po nating ibaon mula sa karanasan natin ng Kwaresma at Semana Santa. Na ang buhay natin hindi lang talaga dire-diretso, hindi patag ang daan. Ang buhay natin sa mundo, laging kapapalooban na ang pagkabigo, ng hirap, ng sakit, ng sugat at krus. Pero, hindi po doon natatapos ang kwento. Dahil ang buhay din naman natin, kinapapalooban ng kapatawaran ng Diyos, paghilom, pagbangon, at pagsisimula muli. Halina po, magsimula po uli tayo sa bagong buhay na ipinagwagi ng Panginoon sa atin. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-alaala natin kung papaano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At tinawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan at tumanggap ng makalangit na gantimpala.
Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alleluia. 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 Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang puon ay tumindig bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ay gawin mong mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal, na iyong anak na tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.